Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at lalong-lalo na doon sa mga nanood. Thank you very much. So now, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa impeachment. Hindi mo na doon sa pangkalahatan ang nagtawag sa akin ng pansin, ang tumawag sa akin ng pansin ay itong si Ridon, si Terry Ridon. Bakit kaya? Nakakainis talaga siya, no? Kayo, di ba kayo nakainis sa kanya? Imagine, simula nung pag-umpisa ng trial until now, palagi niya sinasabi na hindi natibag ang kanilang mga witnesses, hindi daw. Kasi yung kanilang mga ebidensya, yung kanilang mga witnesses ay credible. Yung kanilang ebidensya na galing sa video ni VP Sara na hindi pinapalabas ang buo at yung mga hearsays ng mga tao, yun ang kanilang pinakamatibay na ebidensya, yun ang kanilang pinapaniwalaan. Itong si Redon, araw-araw na lang sila nagpapapreskon, sinabi niya na hindi ho natibag si Direktor matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag. Hindi, yung ano ba, sobra siyang sobrang delusion. Kasi nga, yung mga pinagsasabi ni Matibag ay hindi galing sa kanya. Nakita nyo yung parang ginawang bingo, yung parang ginawang mga cards na flinas na ano siya, home run talaga, puro X. Kasi nga wala siyang alam doon sa mga pinasubpina. Yung mga testimonya na hindi galing sa kanya mismo at nahuli galing sa kanyang bibig na meron talaga siyang meron siyang parang nag-memorize siya ng script. Kasi kung papansinin nyo, palagi paulit-ulit na kasi yung sinabi ni VP Sara na papatayin nga, hindi naman nilalagay yung kung, if, hindi nilalagay. Parang iniisip lang nila, hindi nila alam na, syempre, iba yung pag-iisip ng tao kapag ikaw ay galit. 'Di ba nakita nyo? Nung tinanong siya ng abogado nung nangyari sa kanya, yung may sinabi siya na ano pang maipapakita ng ebidensya kung pinatay na siya tapos PU, ganun. PU ba yun? PI pala. PI. Sobrang dilolo, sobrang nakakainis talaga. O sinasabi dito na iginiit ni House Prosecutor Terry Ridon na hindi natibag ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang isinalang nilang prosecution witness na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Si Matibag ang huling testigo ng prosecution para sa pagtalakay sa 4th impeachment article na may connection sa umano'y pagbabanta ni VP Duterte kay President Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Muling isasalang ang NBI bukas para sa pagpapatuloy kasi humingi ang defense na cross-examination bukas kasi hindi pa yata sila kontento. Pero kung nanood kayo ng impeachment trial, sinasabi na ni Kong Luistro na tapusin na today. Wala na daw bukas. Paano pumalag yung depensa? Nakakainis talaga as in. Pero kahit na tayo ay naiinis, sige lang tayo ay manunood lang. At pakikinggan natin yung kanilang mga pinagsasabi. Sabi niya na sinasabi niya na magre-resign daw. May nakapagsabi daw kanya na magre-resign si VP Sara bago matapos yung impeachment. Sabi niya, bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Anong exciting part dun? Ang exciting part dun na nalaman ng tao, nalaman ng Pilipinas, ng mga Pilipino na ang kanyang asawa ay isa sa mga nag-endorso sa impeachment trial at siya naman tumistigo. Ito pa ang malala. Tumistigo siya na hindi siya nasumpina. Kumbaga, voluntary yung kanyang witness. At ito ang malala. Silang tatlo, si Attorney Tagulilong at si Attorney Lugtok at si Attorney Tibag, pareho sila ng script, paulit-ulit na papatayin ang presidente, papatayin ang first lady, papatayin ang tambaluslos na speaker. 2 years na.
Pero wala man lang nangyari kung totoo. At kayo ay matatalino. Sila ay matatalino, mga abogado yun. Iisipin nyo yung banta pag sasabihin mo sa television na maraming nakakita. 'Di ba kapag magbabanta ang isang tao, kung may gusto kang gawin na masama, sasabihin mo ba? Kagaya ng mga riding in tandem, sinasabi ba na, sige, sasakay ako sa iyo mamaya at sasaksakin kita? Siyempre, hindi mo yun pasasakin. Si BP Sara naman, nung sinabi niya yun, galit na galit siya. At yun nga, tinanong siya kanina na ikaw, nung sinabi mo ang mga words na yun, ayaw nga niya ulitin kasi nga masama. Tapos sinabi niya kasi daw, na-stress siya, nagalit siya dahil sa puot. Ganon din yung nangyari kay BP Sara, kaya yun nasabi. At pinoprotektahan niya yung kanyang sarili. Kasi nga, during that time, syempre, parang papatay na sa, tinan mo, pinatayan sila ng ilaw. Tapos nandun pa yung mga pulis. Tapos nandun pa yung mga tao ng kongreso. Tapos kinuha yung cellphone ni Attorney Sulaika. Sino hindi matatakot nun? Tas mga babae lang sila. Diba? Nako. Kahit gaano katalino ang isang tao, kahit anong pinag-aralan mo, kapag ikaw ay nandun sa grupo ni Bangag, mababangag ka na rin. Sayang yung mga abogado. Imagine, si Tibag, ang sinasabi ni Ridon na hindi daw natibag, 29 years na abogado siya, pero hindi na ibig sabihin kung ano sa Tagalog ang hearsay. Hindi niya alam. Tapos sinasabi ni Ridon na hindi daw natibag. Pastilan. Kumbaga, sa Bisaya pa. Wala, gyud, as in, nothing. Para silang nakatira sa alapaap na hindi nila alam kung ano ang totoong nangyayari sa ibaba. Hindi nila alam kung ano nangyaring yung talagang katotohanan. Kasi nga, puro lang pagtatagpi-tagpi, puro lang tahi-tahi, puro lang hearsays, puro lang chismis. Yun ang kanilang ebidensya. At sinabi pa na pasabog. Palagi. Kasi pagbabanta, lalong-lalo na sa national security. O kung national security, di in-involve nila yung sundalo, yung police, yung mga security guard ni Bangag. Bakit hindi? Sila-sila lang. Kasi nga, natumbok kasi appointed siya by the president. Ngayon, dahil appointed siya by the president, syempre, meron siyang tungkulin na sundin. Yun lang. Kayo, ano pa ang iniisip ninyo dyan? Matalino ka man o hindi, alam mo na kung ano ang pupuntahan. Ito pa, pansin ko lang si Escudero labas-masok siya. Minsan, pabor siya sa depensa, minsan, pabor din siya sa prosecution. Kapag halata na mali, doon siya sa depensa. Kapag nagkamali naman yung depensa, doon siya sa prosecutor. Diba? Wala. Kasi natatakot din si Escudero na baka balikan siya. Sabi pa ni Bangag, nilagay kita dyan, ayusin mo. Yung ganun ba? Yan na, tinatanong nga siya sa kanyang mga procedure kung ano yung pinagagawa niya. Yun lang. Again, reaction ng isang ordinaryong OFW, isang ordinaryong Pilipino, hindi tayo abogado, pero syempre, lahat ng tao ay merong reaksyon. May reaksyon nga yung mga buang, itayo pa, na normal tayo at nahihirapan tayo sa paghahanap buhay, nagbigay tayo ng tax, pero ang mga taxes natin, saan napupunta? Dyan, sa mga kurakot na yan. Yun lang, maraming salamat, bye-bye.